Hi! So, magandang hapon, magandang umaga at magandang tanghali sa inyong lahat, no? Kung anong oras nyo man ito mapapanood, no? Okay. So, yan. Teka, ayusin natin yung camera. Yan. Okay, ayan. So, pag-usapan natin yung kaso ni FLM, no? Ngayong hapon, nilabas ng Supreme Court yung decision nila tungkol dun sa ano niya sa contempt na kaso. Pag sinabi natin contempt, ibig sabihin yan, yan yung pambabastos mo sa korte. Okay, so tignan natin. Oh. Ito ay dinownload ko sa sa Supreme Court mismo, no? Okay, wait lang. Hindi ko makita yung cursor ko. Yan. So, ito. Yan, malakihan natin ng konti, no? Gawin nating malaki. Ayan. So, ano ba ito? Francis Leo Marcos versus Comelec, no? Hindi ito tungkol sa forum shopping katulad ng sinasabi ng iba, no? Ito ay tungkol sa yung ginawa ni FLM. So basahin natin, no. Basahin natin. So before this court is a petition for certiorari with extremely urgent prayer for the issuance of TRO or status ante quo or preliminary injunction under Rule 64 in relation to Rule 65 of the Rules of Court filed by Francis Leo Marcos. No? Inaasil nito yung resolution ng Comelec and Bank. No? Ang Comelec and Bank dinina yung motion for reconsideration ni FLM. Ano yung motion for reconsideration na yun? Kung naalala nyo, dineklara si FLM na nuisance candidate. No, nuisance candidate siya na dineklara siya ng COMELEC na nuisance candidate. Naalala niyo yung Guanzon? Okay, so ayan. Kinancel yung certificate of candidacy niya tapos ayan, inano niya yung petition ng court na mag-TRO. Ngayon, pinagbigyan siya, naalala niyo rin to, narinig niyo rin to, di ba? Binigyan siya ng Supreme Court ng TRO para ma-prevent ng COMELEC na siya ay tawaging nuisance candidate, no? Tapos si Amy Marcos habang nangyayari yan, ito nakasulat dito, Maria Imelda Marcos, nag-motion siya na maging intervenor, no? At ngayon binigyan siya ng TRO ng korte, hindi binura yung pangalan niya bilang hindi siya dineklara ng nuisance candidate, pinigilan ng Supreme Court yung COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate. Pero ang ginawa nito ni FLM, nag-withdraw siya ng candidacy. No? So, ayun. Kaya siya kinasuhan ng Okay, so ayan, ano nangyari no October 8? Si Johnny Caroche yung nag-file ng certificate of candidacy niya October 8, 2024. Tapos dahil tumakbo siya nung 2022 election, nakakuha siya ng 4.47 million votes, no? So, ayan. Pero noong nag-file na naman siya nag-file na naman siya ng candidacy, dineclare siya ng COMELEC na nuisance candidate, no? Wag siyang bigyan ng certificate of candidacy. Kasi wala naman daw siyang political affiliation, wala daw siyang ideology, wala daw siyang political beliefs, at wala siyang government platform, wala siyang plataforma. No, tapos yan, dahil yan, nag-file sila ng basta ito lang yan, no. Sinabi ni FLM, meron daw siyang public support. May proven track record na daw siya. At active siya sa Philippine Society. So, bona fide daw siya na bona fide daw yung kanyang intention na talagang tumakbo.
bilang public officer o in this case maging senador. No? Sabi niya, ayan, nagmamayaman challenge ako. Meron ako mga philanthropic initiative, no? 'Yan yung sabi ni FLM. Meron daw siyang plataforma sa gobyerno na may kaugnayan sa edukasyon tsaka agrikultura, no? Tapos sa SWS survey, mataas daw siya, no? So, bakit daw siya dineklara na idideklara ng COMELEC na nuisance candidate? Ngayon, tandaan natin, binigyan siya ng TRO dito. No, ayan, no, sabi ng COMELEC, wherefore, premises considered, petition is granted. Francis Leo Antonio Marcos is hereby declared a nuisance candidate. So, certificate of candidacy by Francis Leo Marcos for the position of senator in the 2025 election, canceled. So, hindi siya makatakbo ngayon. So ngayon, nag-file siya ng motion for reconsideration sa COMELEC. So hindi naman siya pinagbigyan, no? Kaya dinalain nila ito sa Supreme Court, no? Ngayon, nung dinala nila sa Supreme Court, nag-issue ng TRO. Sabi ni FLM diyan basically, sabi ni FLM diyan basically, bigyan niyo ako ng bigyan niyo po ng TRO para mapigilan yung COMELEC na i-declare ako na yung resolution nila hindi nila ma-enforce. Okay. So pinagbigyan siya ng Supreme Court. Nung pinagbigyan siya ng Supreme Court, no? Ayan, no? The court en banc issued a resolution January 21, 2025. Nabalitaan niyo to sa TV, sigurado ako. Which among others issued a TRO enjoining the COMELEC from implementing the resolution and from excluding Francis name from the official ballots for the May 12, 2025 election. So ibig sabihin, pinagbigyan na siya ng Supreme Court dito na tumakbo siya. Binigyan siya ng ang tawag dito ng TRO para pwede siyang tumakbo. Tapos ngayon, dahil diyan, no, pinag-comment ng Supreme Court yung COMELEC na mag-comment doon sa petition ni Francis. So basically, anong masasabi niyo dito sa TRO na binigay namin? Tama lang ba? Basically ganun. Hinihingan sila ng opinion, no? Dahil diyan, ibig sabihin hindi pa tapos yung kaso na yan, no? Hindi pa tapos, no? Hindi pa final. Pero ito si Amy, nag-motion siya na mag-intervene. Ibig sabihin sasali siya sa usapan. Sabi ni Amy, ang totoong pangalan daw ni Francis Leo Marcos ay Norman Mangusim E. Antonio. Tapos pinakita niya yung, binasa na natin to dati, di ba? Yung anti-alias law, yung conviction niya sa anti-alias na eventually inano ng regional trial court. Okay, so ayan, sabi ni Amy, no? Pag sinabing intervener, ibig sabihin nakikisali ka kasi maapektuhan ka ng desisyon ng korte. So, pwede mong gawin 'yan pagka merong desisyon ng korte tapos maapektuhan ka directly, pwede kang mag-file ng motion to intervene, no? So, ayan. Sabi niya, pagka binigyan daw si Francis Leo Marcos ng Certificate of Candidacy, magkakaroon daw ng pagkalito, confusion upon the electorate. At yan, paglalaruan lang daw ni FLM yung election process, no? Okay, ano nangyari diyan? No? Nabigyan na siya ng nabigyan na siya ng TRO pinagko-comment na lang si Amy bilang intervener at saka yung COMELEC. Pero nung January 27, 2025, no? Okay, hindi yan. Ito pala, no? Noong ilang araw na lang bago magkaroon ng eleksyon, no? Ilang araw na lang bago mag-eleksyon at magpiprint na ng balota para sa eleksyon, umatras naman ibig sabihin binigyan siya ng TRO, pinagbigyan siya na tumakbo.
Tapos biglang, ay, hindi na pala ako tatakbo. Biglang ganon. Basically, nagalit yung Supreme Court dyan. Bakit nyo sinasayang yung oras ng Supreme Court? Di ba? Sinasayang niya yung oras ng Supreme Court na bigyan ka ng TRO tapos biglang babawiin mo pala, no? Gusto, hindi ka pala talaga tatakbo. No? Sabi dito, yung Supreme Court, inutusan si Francis na ipaliwanag kung bakit siya hindi dapat i-contempt. Kasi yung ginawa niya daw sa proseso ng korte ay binabastos niya yung proseso ng korte. Pero mo humingi ka ng TRO, tapos bigla-bigla babawiin mo. Kundi ba naman talaga siyungak ko si FLM, no? Nanggagago na lang talaga eh. So anyway, tuloy natin. So ayan, no, sinabi niya, sabi ni FLM, no, nagsorry siya. Tapos 2 days na lang daw, 2 days after siya nagkaroon ng TRO, bigla siyang umatras. Di ba parang gago? After 2 days niya na magkaroon ng TRO, na pinipigilan yung COMELEC na tanggalin yung pangalan niya doon sa balota, bigla siyang umatras sa pagiging kandidato. Ang sabi niya, kaya daw siya nag-withdraw kasi daw ayaw niya daw na gumastos yung gobyerno na ilalagay na naman yung pangalan niya doon. No? Putik. Yun yung palusot niya. No? Okay, anong sabi ng korte diyan? Dalawa yung issue dito eh. Yung petition ba ni FLM tungkol sa TRO, Muten Academic na ba? Tapos yung si Francis Leo Marcos ba ay guilty ng indirect contempt? Huwag na tayo mag-focus dito sa Muten Academic na part, no. Doon tayo sa ano. Ibig sabihin ng Muten Academic, wala nang kwenta, no? Kung ano yung magiging ruling nito, wala nang kwenta. So doon tayo doon sa kung siya ba ay guilty ng direct contempt. Sabi dito, Francis is guilty of indirect contempt. No? Ano yung indirect contempt? Willful disregard or disobedience of a public authority. Contempt is a disregard, disobedience of a legislative or judicial body or interruption of its proceedings by disorderly o yung pagiging magulo or insolent language in its presence or so thereto to disturb its proceeding or to impair the respect due to such body. So basically, binastos niya yung korte nung humingi siya ng TRO, tapos eventually, binawi niya. Sabi niya hindi na daw pala siya tatakbo. No? So, ngayon, sabi niya, ang palusot niya, ayaw niya daw kasing gumastos yung gobyerno na mag-aano na naman, magpiprint na naman ng baloto. Pero ito, panoorin natin to, no? Ito ay in-upload ni Food Genius. No? Okay, tagal. Ayaw mag-play. Okay. Yung una, kaya nga lang, inform ka na. Kaya ngayon, marami ka ng mga nakasunod. Aray. Okay, so ayun, sinabi ng kausap niya, tumakbo ka na. Okay, sabi niya, may right time for that. Pero alam mo, Ferdinand, magiging monetary pa ako ng ilang taon. Sabay babanat ako, boom, nandiyan kayo sa tabi mo. Tsaka Pinag-iisipan ko, Ferdinand, pinag-iisipan ko, 2000, itong next election, o 2022. Kung tatakbo si Ayon ngayon, hindi mo na ako tatakbo. Ayan, Magpapayin tayo. kung tatakbo daw si Amy, hindi daw siya tatakbo. Okay. Basahin na. Pinag-iisipan ko, Ferdinand, pinag-iisipan ko, 2000, itong next election, o 2022. Kung tatakbo si Ayon ngayon, hindi mo na ako tatakbo. So, ibig sabihin, bago 2022 pa lang, binabalak niya na yan. Pakinggan natin mabuti. No? Magpapayin tayo, samahan niyo ako, sabay pagdating ng quorum, mag-withdraw ako ng candidacy ko. Ayan, mag-withdraw ako. Your Honor, I withdraw. O, di ba? Bigla mag-withdraw siya ng candidacy niya. So, binabalak niya na yun 2022 pa lang, bago pa mag-2022 election. Para may, for show, no? For show. Grabe tong taong ito. Ang dami-daming
ginagawa ng korte, halos hindi na nga, sabi niyo mabagal yung usad ng kaso dito sa Pilipinas dahil kasi maraming kaso tapos dadagdag pa tong napakawalang kwentang taong to. 'Di ba? My candidacy to give way to the incoming Senator Remulla Astaran, Amy Marcos. So ayun. Pagbibigay niya daw kasi si Amy Marcos. So pwede niyo tong i-connecta dun sa sa yung sinasabi niya na wala akong utang na loob sa iyo, Amy, ikaw malaki kasi hindi ako tumakbo. So ayun, for sure lang pala talaga 'yan. No, ngayon kung anong masasabi niyo, comment down below, no. Comment down below. Thank you. Bye-bye.